puti, gumaganda. Sino dito gusto gumanda? Ay, si Kuya Boy lang. Nakakalimutan naman. So, sino po rito gusto gumanda ang buhay? Hindi po sa ABS-CBN. Ano ba yun? Magandang buhay. Ang magandang buhay ay nasa Panginoon. Amen? Amen. Yan po ay dahil sa biyaya niyo. So, dito po maintindihan natin yan. So, this is our series for this February, Grace That Transforms. So, from brokenness, mula sa pagkawasak, tungo sa bagong buhay na inibigay, na inaalok ng Panginoon. Brokenness to newness of life. Are you excited? Yeah. Are you excited? Amen. So, church, lahat po tayo, I believe, lahat tayo may failure stories. Yes. Lahat tayo, meron tayong storya ng pagkabagsak sa kasalanan, pagkabigo, pagkawasak. Meron tayong mga kwento na hindi natin gusto ikwento sa iba. Tama? We call them failure stories. So, may mga decision kasi po tayo na gusto po natin i-undo. Alam mo yung kung pwede nga lang, meron nga lang undo. Alam mo yun? Ay, di ba kasi sa computer, may undo. Pag may nagkamali ka, i-undo mo lang, babalik siya sa, i-reserve siya sa dati. Wala po kasi undo ang buhay. No? May mga salita tayo na hindi sana natin nasabi. Kami po madalas dito. Kanina na. Naiiba yung meaning. So, kagabi, madalas po kami yan. Meron tayo mga, sana ko na lang nasabi. No, sana, kung nasabi, di ba? Di ba? So, hindi mo na pwedeng bawiin, nasabi mo na. Kabitawan mo na. So, may mga moments na sinabi natin, Lord, wala, sablay talaga. Kalpak ako. So, pero good news. Good news! Kasi yung pagiging extraordinary yung pamumuhay, nagsisimula, hindi po dahil sa isang perfect na person. Hindi ka maging extraordinary dahil perfect ka. Perfect! Hindi gano'n. Hindi po doon. Kundi, it starts with an extraordinary God. Dahil magiging extraordinary ang buhay mo kung ikaw ay kasama ng extraordinary Diyos. Amen. Hindi dahil sa iyo, kundi sa Diyos. Kaya ang tanong! May moment ba sa buhay mo na feeling mo, wala, tapos na ako? Kumbaga sa mga bata, yan o, mga yan o, mga nag-ML dyan, no? Alam nila, GG na. GG na ako. Alam mo nila ibig sabihin nun, para sa mga nakaka, ano yung GG? Hindi po yung nabibit sa palengke sa lamat, hindi po yun. Hindi po kinikilo, hindi po. Yung GG sa kanila ay good game. Pag sinabi nila kasing good game na, ayawan na. Talo na kami, aamin na sila na talo na. Oh, good game, kasi good game. Di ba parang gano'n pagkatalo sa good game? Parang this is, yun po sa sports, sinasabi lang yun. Pag just to become a sport-minded. Pero dahil sa totoo lang, wala, aminado ka na. Na-concede ka na. Nakuha? Kaya pag narinig ka sa bata, wala, GG ka na, alam nyo na yun. Pwede ka, pag halimbawa, sa pag nahuli nyo ng, nabuking nyo yung anak nyo, sabi nyo, GG ka sa akin. GG ka na sa akin. Alam na nila yun. Okay? Pwede na natin. So, yan po, ito yung feeling natin na tapos na tayo. So, na parang dahil sa failure mo, wala ka ng silbi sa Diyos. Parang ganun yung feeling mo. Huh? Kung meron man dito, kung meron po dito na ganun yung feeling, then, welcome to the real world. Nasa totoong mundo ka. Okay? Kasi ang kwento natin today ay kwento po ni Pedro. Yes! Ngayong unang linggo, no, ng February, sisimulan po na naman po natin yung buwan ng pag-ibig. So, kaya po ganito ang ating sermon, umagang to, because it's a love month. So, dito po tayo iikot sa pag-ibig.
Titingnan po natin ang isang totoong kwento ng isang taong binago dahil po sa biyaya ng Diyos at sa laki ng pagmamahal ng Diyos. Yan. Excited po ba? Kaya ang pamagat ng ating sermon ay Peter, your failure isn't final. Hindi yan final. Okay, nagkamali ka, bagsak ka, yes! Pero di pa final grade yan. Midterm pa lang, prelim pa lang, te. No? Ano pa lang, hindi pa final. Okay? So, yung pagkabagsak mo na yan, hindi pa yan final. Alright? So, ang ating pong key verse, no, ay matatagpuan, kayo po lahat ay tumayo sa pagkabasa ng mga talata na pag-uugnayan po natin may kumagaling. So, bilang po paggalang sa salita ng Diyos. Basahin po muna natin ang Lucas 22, 61 hanggang 62. Basahin po natin. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon. Bago tumilaw ang manok, sa araw na ito ay 3 beses mo ako ikakaila. Lumabas si Pedro at tumilaw ng buong takip. Tinan po natin sa Juan 21, 15 hanggang 17. Basahin natin ang 15. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako na higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam ninyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Verse 16. Muli siya itinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Verse 17. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Dalukot si Pedro. Sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po naman ninyo na lahat ng bagay ay alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pag pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Nakapuna po tayo mga kapatid. Magandang umaga. Ngayon po ay isuot po natin ang sinton ng kaligtasan. Ready your seatbelt. Baka ho kasi kayo malaglag sa upuan, makarelate po kayo sa kwentong ito. Kaya kailangan isuot ang ating sinturong ang kaligtasan. Sino po ba si Pedro? Yan muna natin kasi bigyan ko muna sa ating ulit ng konteksto at background ng ating pag-aaralan. No? Sino si Pedro? Si Pedro po ay isa po siyang mangingisdang Hudyo. So, he's a Jew, he's a fisherman. Mula saan? Galilea. O, sa mga nagmi-midweek service, nagmi-midweek ay insight tandaan natin, si Peter ay taga Galilea. Mag-iintindihan niya sa Wednesday. Pero, tandaan natin, si Peter is from Galilee. Yan, Galilea. Isa po siyang ordinaryong manggagawa. Sanay sa pawis, panganib, at nagsusumikap araw-araw. Okay? Ang pagiging mangisda po noon, sa kultura po, balikan po natin yung kultura natin, ay hindi lang po siya hanap buhay. Remember, hindi lang po ito isang hanap buhay, kundi ito po ay simbolo ng simpleng pamumuhay. Simple living. Pag ikaw ay mangisda, it's a symbol of a simple life. Ordinary life. Okay? At mababang antas sa lipunan. Yes. Hindi siya rabbi o isa guro. Hindi rin siya scholar ng kautusan kagaya ni Pablo. Hindi po siya elite sa kanilang relihiyon. Lumaki po siya si Pedro sa kulturang Hudyo. Napuno po ng tinatawag natin messianic hope. So, ibig sabihin nun,
lumaki si Pedro na talagang sa kultura, sa pananaw nila, naghihintay sila ng tagapagligtas na mag-aahon sa kanila sa kahirapan at pang-aapi ng mga dayuhang mga ito. Naintindihan ko ba natin? Iba ka, huwag matakot. Naintindihan natin? So, yan po si Pedro, yan po si, and then, isa pong matinding paghihintay. So, sila, yung ibig sabihin, naghihintay sila na matindi po ang paghihintay nila ng isang Mesayas na ipinangako ng Diyos mula pa nung lumang tipan pa. Diba? Matagal na ipinangako sa kanila. Okay? Para sa karamihan ng mga Hudyo, noong panahon niya, ang Mesayas ay isang makapangyarihang leader. So, ang tanong nila, yung hinintay nilang tagapagligtas is a very powerful political leader. Isang kamay na bahay na makapagtatanggol sa atin. Naiintindihan po ba natin? Are you getting the point, guys? Are you following me? So, ang hinahanap nila isang leader na makakapagbagsak sa Roma. Kasi sila ay nakugkog ng Roma this time. No? At magbabalik ng kanilang kalayaan, ang kanilang dangal, at ang kapangyarihan ng Israel. Kasi one time in their life, ang Israel ay naging independent. Nakaranas sila ng isang kalayaan na gusto nilang ulit maranasan. Kaya nung tawagin siya ni Jesus, hindi lang po ito isang personal na calling. Ito ay pag-asa para sa buong bayan. Kaya sa isip po ni Pedro, ang pagsunod po kay Jesus ay hindi po isang, hindi isang spiritual journey. Okay? Ito ay isang movement o pagkilos. Isang kilusan. Okay? Naintindihan natin. So, para sa kanya, ang pagsunod kay Jesus, dahil tinawag siya na sumama sa kanya, sabi niya, Peter, follow me. So, sumunod ka sa akin. Yung kanyang pagdesisyon na sumunod kasama ni Jesus, ang iisip niya, pagsisimula na. Pakikipahan namin. So, pili niya isang kilusan to na binubuo. Naintindihan natin. So, babalik tayo sa kailangan sa kaisipan ni Pablo. Okay? Dahil kung isip niya, kaya ganun na lang po ang tapang. Okay? Yung tapang na minsan, nauna sa isip. Yun po si Pedro. Matapang siya kasi alam niya, may kasama siyang nakapangyarang nagagamot. Pambira itong taon to. Nawa natin. So, yung tapang niya, hindi galing sa kanya, kundi inuugnay kay Jesus. Kaya lang yung tapang niya, umiibabaw sa isip. Di na po dedikato. Alam nyo, yung passion without wisdom is like a horse running away. Ano ibig sabihin ko? Yung pagka-nais, diba? Sobrang gusto natin sa bagay. Tapos walang karunong, yung walang wisdom, yung walang basta lang, tapang-tapang lang. Para kang kabayo na tumatakbo, na walang direksyon. Lord! Kaya hindi lahat tapang ang kailangan. Hindi laging kamay na bakal ang kailangan. Kahit na matapang, pero walang direksyon, ang isip, walang wisdom, parang tayo tumatakbo. Na kung saan tayo napupunta. Nakuha. Ganun si Pedro. Nauuna yung tapang niya, wala ang talino. Ngayon niya, are you getting the point? Amen. Yan. Dito natin makikita na si Pedro ay taong may puso, may marugdog na pagnanais, may tapang, pero kulang sa lalim na tibay ng pananampalataya at sa oras ng pagsubok. Bakit po masakit yung failure ni Pedro? Kasi diba si Pedro, alam natin istorya, diba? Ikinailay niya si Jesus. Sabi niya, diba, Jesus, over my dead body! Tapos nung nandyan na yung si Jesus nahuli, wala nang over my dead body. Hindi ko kilala yan. Pawa natin. So yung pagkakailayan, Tatwa. yung diba, ito natuwa niya.
pinagkaila niya si Jesus, di ba? Yun po ay pagbagsak ni Pedro. Bakit po yun failure? Kasi si Pedro, tandaan natin, siya yung pinakamaingay po sa 12. Wala yan! Ako! Sa akin, Jesus tayo! Yan, gano'n po siya. At pinaka-confident siya pagkasabi, si Jesus ang kasama natin. Gano'n po yung kanyang character. Walang problema. Kaya sa lahat ng mga lagads, kaya laging kasama si Peter ni Jesus. Kasi siya na talagang super na talagang gusto niya, talagang action. Yan ako. Kasi si Peter, kahit sa pagpunta si Jesus, nandun. Madalas, siya ang unang magsasalita. Kaya ang problema niya, minsan tama, madalas sablay. Okay. Pero isang bagay ang malinaw, mahal niya si Jesus. Mahal niya si Jesus. Hindi ito yabang lang, kundi ito po ay sincero na debosyon. Talagang itinalaga niya ang lahat para kay Jesus. Addictus benedictus para kay Jesus. Naintindihan natin? Ganun po si... So, ang problem, hindi pa niya kilala ang kanyang kahinaan. Maraming tao, ito po nung ako po ay, kasi lumabang din ako eh. So, pinarasis po ko na, discipline ako ng Lord. So, dumaan ako sa isang counseling. At naintindihan ko, doon ko naintindihan, ang tao pala. Yung pagkakilala mo sa sarili ko, pag-ibabaw lang. This is the very, yung akala mo, kilala mo ang sarili mo. Hindi. Yung pagkakilala mo sa sarili mo, is just, ano lang siya, tip of the iceberg. Ibabaw lang nakikilala. Meron tayo palang malalim na hindi natin kilala ang ating sarili. Kaya pag na-test, kaya pag na-trigger, kaya pag nalagay ka sa isang alanganin, lumuluang. Nagkagano. Hindi lang galit. Kundi yung doon lalabas yung, mahina to sa ganito. Bumibigay siya pag ito na ang problema. Pag ito pala ganito na siya, nakita niyo sarili niyo, hindi ko pala kaya to. Nakiintindihan niyo? Claro and recto, divisoria po tayo. Okay? Nakiintindihan? Di ba nasundan niyo ako? Sabi na si Pablo, that's the problem. He didn't know his own weakness. Kaya po, dumating ang tamang panahon. Nung gabi, kasi Jesus ay nahuli na. Ibinenta ni Judas. Di po si Barabas, Judas lang. Kasamahan niyo pa ng ibang tao eh. Judas lang, si Judas. No? Di po Judas, Barabas, Estas. Ano po yun? Deli at ayam lang yun. Judas lang, okay, Judas. Okay, si Judas, nung binenta siya ni Judas, di ba? Ayan na. Nahuli na siya, dinala siya. At nakita ni Pedro, sinuna ka. Sinuli mo si Jesus. Sinuli si Jesus. Sinuli. Ako yan. Hindi gumawa ng milagro. Walang miraculous na ginawa si Jesus. Walang cheering crowd. May bantang aresto, kulungan at kamatayan ang pupuntahan. Kaya yung tapang ni Pedro, dapat diba, kaya siya matapang kasi alam niya, si Jesus yan. Jesus yan, hinuli mo. Hinuli mo. Hinuli mo? Nagawa po ba natin? So, kaya sinundan niya. Kaya si Pedro, nung gabi na yun, sinundan niya. Pero na sinundan niya, parang ang layo. Sinundan niya, pero malayo siya, sa dumistansya siya. Diba? Kasi pag dumating, naghihintay siya, nakapag gumawa ng himala si Jesus, Taga si Jesus na.
Wala. Are you getting the point? Nasusundan niyo po yung istorya? O, ganyan po pag nag-observe, makikita niyo talaga yung mga yan. Lulutang. Eh, hindi na po. Katatlong beses siyang tinanggi niya si Jesus, di ba? Hindi sa harap ng mga sundalo, kundi sa harap ng mga ordinaryong tao. Ibig sabihin, hindi lakas ang kulang, kundi pananalig. Sa oras ng pressure. Kapag na-pressure na, doon natetes yung kapit mo sa Diyos. Kaya minsan liyayanig-yanig tayo para matest natin yung kapit natin sa Diyos. Kaya sa kulturang Hudyo, alam niyo po ba, sa kulturang Hudyo, yung pong kahit yung pagkatuwa niyan, denial, isa po siyang, hindi lang yan basta pagkakamali. Hindi yan isang simpleng pagkakamali. Okay? Pag ikaw po ay tinatwa mo isang tao, na alam mo naman, at ikaw, anything, hindi ng tao, kapag meron kang dininay at tinanggi mo ang isang bagay na pinarakat sa'yo, na totoo naman, ito po ay kahihiyan. Isang malaking kahihiyan sa panahon ng mga Hudyo. Nakuha naman. So, dun sa kung babalik kayo, kasi pag binasa nyo na yung kwento, parang ganun lang. 3 beses na tinanggi, ganun lang. Pero kung lalaliman nyo po yan, yung pong pagtatwa na yan, yan po ay isang kahihiyan sa kanila. Okay? At ang shame po, kadalasan, ay katumbas ng disqualification mo bilang leader. Isipin mo, di ba, disipulo ka. Alagad ka. Ikaw nga yung prime leader. Nandun ka sa inner circle ni Jesus. 3 yan eh. Peter, James, and John. 3 yung pinakamalapit sa kanya. Peter, James, and John. Lagi yan. Pero si Peter ang number 1. Sa kawan natin. So, isipin mo, dahil tinanggi niya si Jesus, that means a disqualification being close. Being, a leader. Isang kahiyan niya. Nakuha niyo po ba? Gusto ko po makita niyo. So, sa mata ng lipunan, ay wala na yan si Pedro. Ay wala! Tinanggi ba si Jesus? Tinanggi niya? Wala, sa mata talaga na nakakakilala sa kanya, ay wala ito. Wala to. Hindi natin ito paniniwalaan ko. Wala. Lasa. Kaya hindi po yung simpleng pagtakwil lang kay Jesus. It really means a lot. Pero, dito papasok ang extraordinary grace, yung di pangkaraniwang biyaya. Kasi kung tao ang magsusulat ng kwento, dito na ito matapos. At dito natapos ang kwento ni Pedro. Pero ang Diyos ay hindi sumusunod sa script ng kahit anong sulat ng tao tungkol sa'yo, hindi niya susundin yung script na yun. Ang failure ni Pedro ay hindi naging dulo, kundi ito ang naging daan para sa mas malalim na biyaya, na mas malinaw na tawag niya at mas totoong pagbabago. Extraordinary grace does not deny failure. Hindi niya dinideny. Hindi niya tinatanggi yung pagbagsak natin. Kundi tinutubos. Yeah. Are you ready?
Introduction pa lang yan. Now, let's go to point 1. Unang point natin, failure exposes our weaknesses, but not God's love. Ang ating pong pagkabagsak sa kasalanan, ating mga kamalian, hinahayag yun, mahayag talaga yung ating kahinaan. That's very true. And that's real. Pero, hindi ito nahayag ang pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil yun, nakuha natin, hindi yun definition ng pag-ibig ng Diyos. Right? Tignan natin. Basahin natin ang Lucas 22, 54 to 60 na lang. Sige, hirap. 57, tayo magsimula. 57 to 60 po yan, sorry naman. Ngunit, kinilala niyo ni Pedro, babae. Ay, sorry, kinilala ito ni Pedro. Sabi niya, babae, hindi ko siya kilala. Sabi nga, verse 58, pagkaraan ng ilang sandali, mayroon ulit nakapansin sa kanya. At siya'y sinabihan, ikaw man ay kasamahan nila. Sumagot si Pedro, sumagot siya, Ginoo, hindi nila ako kasama. Okay. Verse 59. Pagkalipas ng isang oras, iginiit naman ng isang naroon. Di siguradong kasama ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman na sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya ng gabing may tumalakot na ano. Okay. So, pagkatapos kasing arestuhin si Jesus, sumunod nga si Pedro. Okay. Pero, at a distance. From a distance. Yun siya, no? So, sumusunod siya malayo. Hindi siya tumakbo palayo, pero hindi rin siya lumapit. Ibig sabihin ito, sorry po ha. Ibig sabihin po nito, may desire pa rin siyang sumunod. Gusto pa rin niyang sumunod kay Jesus. Pero may takot rin siyang na kumakain sa loob niya. Gusto ko sumunod kay Jesus. Gusto ko sabihin na taga-sundo ko ni Jesus. Pero may kumakain na loob ko na pride. Natatakot din siya, baka isama siya doon. Ipapakutin siya. Huwag natin. Ito po ay larawan ng pusong hati. This is a very picture of divided heart. Okay? Gusto mo manatili kay Jesus, pero takot ako makilala bilang kay Jesus ako. Gusto ko maging magsimba, pero baka sabihin Christian ka. Baka sabihin nila, buwan na. No? Kaya po, ito'y larawan ng, kaya parang si Pedro ay nasa loob po ng bakuran ng punong pare. No? Nakaupo sa may apoy, di ba ganun, andun siya sa high priest, no? Andun siya sa bakuran ng high priest. Sa Sanhedrin eh. Dinala siya sa Sanhedrin eh. Ay Sanhedrin po, lugar po ng mga priest yan. Okay? So, nandun siya sa kanyang bakod at mayroong fireplace doon. Kasi malamig. No? So, yung mga tao nandun para magpainit. Andun siya. Okay? Ito po, parang simbolo na tinatawag nating false word. Ano yung false word? Yung maling, yung parang, gusto mo kasi gusto mong maging okay kay Jesus. Parang feeling sake nga, yung parang false word na mainit ka, pero hindi. Wala. Yung mainit ka Kristiyano, pero sa totoo lang, malamig ka. Mukha kang mainit, kasi active ka, masaya ka, nakangiti ka, patid ka, pero sa loob mo, very cold. Diba? Naintindihan natin. We call that false word. Are you there? So sa halip po kasi na lumapit siya
sa tunay na liwanag, which is Jesus, nakiinit siya sa apoy ng mundo. Di ba nakisama siya? Bakit? That's a picture kung uobserbahin natin. We will parang i-interpretin natin. Nakipo siya, di ba? Nakiinit. So parang siya, naghanap siya ng approval. Kailangan dito lang ako. Parang kunyari, kasama ko ng ordinary pa. Hindi ako kay Jesus. Nakuha? Nakuha? Nakuha natin? So si Pedro, nag-telestate ako. Kunyari, hindi naman ako lumalayo kay Jesus. Dito lang naman. Malapit lang ako. At alam ko naman nandyan siya. Yan yung masasabi niya, alam ko naman nandyan ang Panginoon. Pero wala kang attachment. Nakuha natin yung picture. Nasusundan? Kaya po, mga kapatid, parang safety, survival, at doon, isa-isang bumagsak ang kanyang paninindigan. Yung paninindigan niya na talagang dapat, Lord, hanggang sa mamatay, open my dead body. Wala akong makakaan sa'yo. Eh dahil nandun siya sa false war, yung kala niya nasa mainit pa siyang relasyon sa Diyos, unti-unting bumagsak ang kanyang paninindigan bilang mananampalataya ng Kristo. Are we getting the point? Are we getting the point, guys? No? Kaya po, mga kapatid, sabi ko sa Lucas 22:61, paglingon ng Panginoon, no, ay tinignan siya. So, lumingon si Jesus, tinignan niya si Pedro. Church! Napakalalim po ng tagpo na to. Ayan. So, tinan natin, no, sabi dito sa Lucas 22:61, gusto ko meron akong tagang-PowerPoint. Okay, tinan natin. 61. Lumingon ng Panginoon at tumingin kay Pedro. At, di ba? Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, 3 beses mo ako ikakaila. Kapatid, napakalalim itong tagpo. Why? Kasi hindi sinabi ni Jesus, kahit isang salita ha, isang tingin lang ang walang salita siya sinabi, kundi isang tingin lang. Okay. Ang napahalaga po na maunawaan natin dito, no, observe lang, pagtitingnan natin to, interpretin natin. Hindi po ito isang tingin na sinasabi niya, ikaw ba, sabi ko sa iyo. Hindi ganun yan. Hindi ganyan yung tingin na yan. I'm telling you, it's not that kind of look. Hindi rin ito yung ganun. Hindi ganun. Ito po ay tingin ng katotohanan na may halong biyaya. Doon nilingon siya. Napansin nyo? Nilingon automatic si Jesus. Alam niya nandun si Pedro. Hindi niya in-ignore. Pwede niya, balak sa di ba? Nilingon niya. Kasi alam niya, kailangan niyang si Pedro na kailangan hindi mawala yung kanilang relasyon. Kasi sinasabi niya, mahal mo kita. Sa pagbagsak mo na yan, ako pa rin ang kasama mo. Ako pa rin yung Jesus na nagtitiwala sa'yo. Ako pa rin yung Jesus na nagmamahal sa'yo. I am the same Jesus that you know and you love. Amen. Kaya napakahalaga ng tagpo na yan. Hindi yan basta lang nangyari. It is an intentional sin. Senaryo, ibig sabihin. Naiintindihan natin? Nakaka-relate po ba kayo? Yes. Ito po yung tingin ng katotohanan na may halong biyaya. Para sinasabi ng mata ni Jesus, alam ko ang ginawa. Pero kilala pa rin kita. Ang pagkakamali mo ay di mas malaki sa pag-ibig ko sa iyo. That's Jesus Christ. Alam nyo, mga kapatid, pag ito talaga yung topic, hindi ko kayang maging emotional kasi naramdaman ko, naranasan ko kung paano bumagsak, na wala lahat ng pinag, ano yun, pero never ako pinabayaan at tinindaw ng Panginoon. Andun pa rin
At naiintindihan ko ano yung biyaya ng Diyos. Klaro, ang galing ni Jesus. Ang tingin nito yung sumira sa puso ni Pedro. Actually, yun yung tingin na nagpunit ang puso ni Pedro. Why? Kasi alam niya, kahihiyan yung ginawa niya. Pero sinuklian siya ng tingin ng pagmamahal ng Diyos. Walang halong panunumbat. Para pong isang magulang, sabi ba, hindi, ang tingin ko, hindi po dahil po, hindi po galit, kundi grace. So parang nga pong isang magulang na nahuli niya yung anak na nagkamali. Talagang caught in the act. Wala nang pagkakaitala yung anak mo, talagang huling-huli mo. Pero hindi yung po yung tingin na nakakahiya o nang papahiya o nang lalait. Kundi yung tingin na nagsasabing, anak, alam ko mali ginawa. Pero anak pa rin kita. Di ba ganun kayo mga magulang? Tama ba ako mga magulang? Yes. Tama ba ako mga magulang? Yes. Na kahit anong palpak ang ginawa ng anak ninyo, dahil mahal nyo pa rin ang anak nyo at hindi magbabago. Mag-extend kayo ng unawa. Ganun ang Panginoon. Ganun ang Panginoon sa ating lahat. Na sa kabila ng ating kapalpakan, sa kabila ng karumian, kalaswaan na ginawa natin, yayakapin ka pa rin ng Panginoon at sasabihin, mahal pa rin kita. Amen. Amen. Di ba napakan natin ang Panginoon? May bigat ang katotohanan, pero may lambing ang pagmamahal. At minsan, mas masakit po ang grace kaysa sa galit. Dahil pinapaalala nito kung sino tayo at kung kanino tayo nakabilang. Yung grace, minsan mas ano pa nga sa tolak, alam mo yung dahil sa sobrang kabutihan at alam mo kabaitan ng Diyos. Mas buti pa, pagalitan mo na lang ako, di ba? Pero dahil ang bait-bait mo, ang bigat pa, yun ang nagtulak kay Pedro kung bakit sa umiyak ng may pait. Hindi po dahil nakarinig siya ng sama ng loob ni Jesus. Hindi. Dahil yung sa kabila ng lahat, ang sinukli ni Jesus ay pag-ibig. At hindi siya tinanggi. Tinanggap niya pa rin. Sabi niya sa akin ka pa rin. Sipin mo naman yun, kapatid. Ang tindi. Si Pedro, parang sa atin, marami sa atin. Sabi niya, Lord, loyal ako sa'yo. Ride or die. Tapos, pag biglang may konting pressure, ay sorry, wrong number. Hindi ako si Pedro. Solid tayo sa worship, pero pag may tukso sa trabaho, pag may peer pressure, pag may threat sa comfort sa atin, biglang mahina ang signal ng faith natin. Ang failure, tandaan po natin, ang failure ni Pedro ay hindi po nagpapatunay na wala siyang pagmamahal. Ang failure niya ay nagbubunyag ng kanyang kahinaan. Tandaan natin, ganun po yan. Yung, minsan po inaalaw ni Lord, listen to this, bigay po sa akin. Minsan inayaan Lord talaga na magkamali ka. May pakita sa'yo. Alam mo yun, mali ang yung naging response sa mga bagay. Lulutang talaga yung kahinaan. Hindi po dahil gusto ng Diyos makita na mahina ka. Para makita mo sarili mo, mahina ka. Kaya kailangan mo ng Diyos. Amen. Amen. Kaya po minsan, pag hinilaw ni Lord, magkamali ka. Wala akong masama. Ako
umamin sa Panginoon at sa kapwa natin. Mali ako. Kita ko mali na ako. Naging mahina ako doon. Hayaan yung yakapin tayo ng biyaya ng Diyos. Amen? Amen. Can you say amen to that? Amen. Ito pong mahalagang aral. Ang failure, hindi po nagpapakita kung gaano ka kasama. Tignan natin, it will never define you. Ipinapakita nito kung gaano mo kailangan ang biyaya ng Diyos. Ba't gusto mo makikita ang sarili mo? Di ba, nalas ko naririnig, Pastor, kasi nakasala pa ako, kaya parang ayoko. Di ba kaya ayaw nyo maglingkod, ayaw nyo feeling nyo kasi, di ba? O di ka pa perfect, di ka pa tarang kay malimit, di ba? Nagkakasala ka pa. Tandaan natin yun. Kaya po yung nangyayari, para makita mo, kailangan mo ang biyaya ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng mangusga, hindi tayo pwedeng mag-define ng kapatid. Kahit po ako bilang pastor, hindi nyo ako pwedeng, di ba, kasi pare-pero tayo, umaasa lang sa biyaya ng Diyos. Amen. Kapit lang tayo sa biyaya ng Diyos. Yung pagtayo ko dito, hindi po dahil na-qualify ako, dahil nag-graduate ako, merong certificate, na pastor ako. No. I'm standing here just simply because of the grace of God. Amen. Biyaya ito ng Diyos. Hindi mo palakay natin. Kapag sino palakay ng araw, hindi kayo nila. Huwag ka kayo nila. Amen? Amen. Galing. O, kaya po, mga kapatid, hindi nabigla si Jesus sa pagkakakilala ni Kakaikala ni Pedro. Hindi na. Alam niya kasi yun, actually. At bago po yung mangyari, no? At kahit ganon, hindi niya binawi ang kanyang kung dito natatapos ang kaya po, kung dito nagtatapos ang kwento, tragedy talaga to. Diba? Isang trahedya. Isang alagad. Headline, isang alagad, bumagsak. Isang pangakong napako. Isang buhay na dapat siya'y tapos. Pero salamat sa Diyos, hindi ito nagtatapos ang grace story. Dahil tingin ni Jesus ang sinundan ng luha ni Pedro. At ang luha na iyon ang magiging simula ng kanya pagbabago. Sundan ang susunod na kabanalan. Grace meets in our brokenness, not after we fix ourselves. Hindi natin ng Lucas 22:32. Lumabas si Pedro at umiiyak ng buong ano daw? Pait. Ano yun? Maintindihan natin yan mamaya. No? Isang malaking talata. Pero puno ng bigat at kahulugan. Napakamahulugan. Hindi po ito iyak ng konting pagsisisi. Okay? Yung tipong parang, nagkamali ako sa iyak ka. Hindi po ganun yan. Ang salita pong ginamit dito, kung titignan natin yung original na word sa Greek, ang ibig sabihin po niyan ay malalim, buhos, walang pigil na pag-iyak. Ganun, atungal, ano yun? Yung iyak ni Pedro dito, hindi basta iyak, kundi atungal, nagwo-walling. Kung uso na, ganun, nakuha niyo po, talagang si Pedro nagwo-walling niya. Ganun talagang halos, ibaon niya ang sarili niya sa pag-iyak. Kung pwede nga lang, kung pwede lumubog sa ilalim ng lupa, ganun ang gagawin ni Pedro. Ganun katindi. You're getting the point. Are you getting the point? So ito po iyak ng taong na nahubaran ng yabang, naharap sa sariling kahinaan, yung tipong nagkaroon ka ng reality channel, facing the reality of your life, at biglang na-realize, ay, hindi ko pala kaya. Hindi ko pala kaya ito kayo mag-isa. Ganun siya. Ang luha ni Pedro ay tanda unang katapusan. Okay? Pero, ito rin ang simula ng pagbabago. Okay. Tingnan natin yung exegesis, alam niyo na exegesis, rule of interpreting the Bible. So, ito
umiiyak ng konting pagsisisi. No? Sa Biblia, okay, sa Biblia po, sa kultura ng Bible, pag inaral niyo po yung luha sa Bible, madalas, ito po ay tanda ng tunay na pagsisisi. So yung mga iyak na makita niyo dyan sa Bible, mostly, hindi naman po lahat syempre, pero mostly, na mga tao o mga tinahawag na ginamit ng Panginoon, yan ay tunay, genuine na pagsisisi. Remorse. Ha? Ano yun? Mali ang Lord, mali. Ano yung gano'n yung feeling? Yung pwede nga lang i-delete, i-play back, if I could only turn back time. So, puso na humuling hinuhubog ng Diyos. Kaya po tayo minsan naiiyak habang nakikinig ng sermon, habang tayo kumakanta, habang tayo, alin niyo, huwag niyo pong pigilan. Hinuhubog ka ng Diyos. Ito po yung simula ng pagbabago. Kaya nung po ako na-process, dati hindi ko pa maintindihan nung pinaprocess ako sa counseling. Umiyak talaga ako, tapos kinuwento, may kiniwento ako sa ginawa ko na nagtatapat ko sa tatay ko, ganyan, tapos umiyak ako. Sabi niya sa akin, hold that tears. Sige, huwag mong pigilan. Yung pala, that's the sign that you are really healed. Kaya pag nakakakita kayo ng kapatiran na umiiyak habang nagsisermon, huwag niyo po silang pasinahayaan ko po. Eh, ipanalangin natin na naalupa siya, bubugin ng Panginoon. Hindi, huwag niyo kahit, minsan nadadalas, napapansin ko dati, parang awang-awang. Inaalo natin, walang feeling natin, parang siyang, hindi po, ang Diyos po ang it's a healing process of God. Yung pag-iyak sa harapan ng Panginoon, yan po ay healing process ni God. Kaya alam nyo, ito, listen to this. Ano na po ba ang pinakamahal na likido sa buong mundo? Alam nyo po ano? Yes, very good. The tears. Yan ang pinakamahal na liquid in all entire this whole earth. Bakit? Alam nyo bakit? Kasi it contains 1% water, 99% emotion. Kaya pag umiyak, ito yung buo ng emosyon mo kasama. Alam mo, tubig lang yan, no? Kaya alam nyo, yan ay pinatreasure ni Jesus. Iniipon niya sa garapon. Ang bawat luha na niluluha mo sa Panginoon, iniipon ng Diyos. Kasi mahalaga ang bawat emosyon mo sa Diyos. Hindi ba na pangalan ng Panginoon? Kaya po, pag-iyak, hindi po yung pagiging talunan. Hindi yan basta pagpapakita na mahina. No! It is the beginning of your freedom. Amen! Amen! Kaya pa, alam niyo bakit kaya hindi po lumapit si Pedro, no, kay Jesus, o para magpaliwanag. Hindi siya mag-justify. Hindi niya sinabi, Lord, alam niyo, natakot lang kasi ako eh. Umalis siya at umiyak. At minsan, iyon ang pinaka-honest na panalangin. Are you getting it? Yung alam mo, hindi mo, parang kahit ikaw yung hiya ka sa Lord na magsabi ng sorry Lord, iniiyak mo na lang. Alam niyo po ba, yung kahit iyak na yun, yung sign na yan, it's a prayer to God. And that's the honest prayer of surrender to God. Kaya marami sa atin ganito rin. Kapag nagkamali, inisip natin, Lord, ayusin ko po muna sarili ko bago po ko bumalik din sa church na yan na matabang pastor na pogi. Titigil muna po ako mag-pray, titigil po muna ako mag-church.
titigil muna po ako mag-serve, aayusin ko muna ang sarili ko. Pero ang totoo, mga kapatid, hindi tayo bumabalik kay Lord kasi dahil maayos tayo. Bumabalik tayo kay Lord para ayusin tayo. Parang taong may sugat na nagsasabing, hindi muna ako pupunta sa doktor. Kasi may dugo pa ako. Parang, ano yun po, kaya po nga may doktor dahil may sugat pa. Kaya po mga kapatid, no, ang grace ng Diyos ay hindi naghihintay ng perfectong puso. Tandaan natin yan. Ang biyaya ng Diyos, hindi naghihintay ng perfectong puso. Kaya hindi po siya natatakot doon sa anumang sira ng buhay meron ka. At hindi mo rin siya naiilang kung iyan ay umiiluha ka. Ang biyaya ng Diyos, katatagpuin tayo kung saan tayo sa pinakamababang pagkakataon ng buhay natin. Doon mo lalong mararanasan ang kaputihan ng Diyos. And the lowest point that you can being there, ay mahulog ka sa pinakamalalim. Mas lalim, ganun din yung lalim ng biyaya na mararanasan mo sa akin. Amen? Church, ang luha ni Pedro ay hindi po dahilan para siya itapon. Ito ang dahilan kung bakit handa na siyang i-restore. Kasi po, ang taong umiiyak sa harap ng Diyos ay hindi talunan. Hindi mahina. Hindi nailang sa grace meets us at our lowest point, not after our strongest comeback. Amen? Handa po, ang tanda natin, si Lord, handa po siya tayong baguhin. Kaya dito po makikita natin ang mga pangyarihang kwento dahil ang luha ni Pedro ay hindi po sinundan ng rejection. Hindi siya ni-reject, kundi resurrection morning. At pagkatapos sa muling pagkabuhay ni Kristo, isa pong eksena. Tahimik, walang crowd, walang sermon, ang nagpalakas ng mensahe. Doon natin makita na ibinalik po ng grace ang bumagsak ng tao. Let's now go to point 3. Jesus restores us before He reassigns us. Kaya makita po natin, di ba sa Luke, hanggang sa kamatayan lang. Pero, pag tininan nyo po sa John, ang John kompleto, ang kwento. Hindi lang kasi mapapansin niyo po yung Matthew, Mark, Luke, John, ay Matthew, Mark, and Luke, hanggang lang sa si Jesus nag-resurrect. Tama? Hanggang doon lang yung kwento doon. Tanging si John, ang kwento niya, nandoon yung between Jesus' resurrection up to ascension. Kaya yung 40 days ni Jesus staying before He ascended to heaven, nandun yung kwento sa Book of John. Nakikita? Nasusundan ako. Yan. Tingnan natin sa John chapter 21 verse 15. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus, si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit pang marito? Opo, Panginoon! Alam din yung mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakainin mo ang aking batang tupa. Tandaan po natin mga kapatid, bago ka kausapin ng Diyos, tungkol sa mga papagawa sa iyo, kakausapin ka niya muna tungkol sa puso. Kaya marami, alam nyo, minsan, mga tao, kasi ako ayaw ako bigyan ni Pastor ng mga ano, pwede naman ako gusto ko makita nyo, dapat pwede na nyo ako. Bago po tayo kausapin ng Diyos, bigyan tayo ng Panginoon ng gawain. Kaya tatatandaan ko dati sa ko, at kasi Pastor, wala pa tayong worship team, pwede naman kumakanta yung mga ganito. Ito wala pa kasi yung puso. Na-misinterpret ako, bakit wala pa kami puso? Nakuha natin. Kasi may aayusin. May itatama. Makikipag-intindihan natin. Nakuha po ba natin? Bago tayo gamitin ng Diyos, i-reassure muna yung ating puso committed pa kay Jesus. Hindi dun sa gagawin. Hello? Naintindihan? Kaya po mga kapatid, ito po ay intentional restoration. 3 beses
tinanong ni Jesus si Pedro. Hindi po para ipahiya. Remember, di ba tinanong siya, mahal mo ba ako? Di ba kahit kayo, 3 beses tanong ng asawa, mahal mo ba ako? Oo, siyempre. Mahal mo ba ako? Ano ka ba naman? Ang paulit-ulit kang kinapapang tinatanong ha. Di ba? Nainis tayo. Tama o mali? Mahal ka naman ano dyan? Tatlong beses tinanong. So hindi po para ipahiya, kundi para paalala, hindi rin po para ipaalala mo, nagkulang ka sa 3 beses mo. Hindi ganon. Kundi ano po, para po burahin ang bigat ni Pedro. Remember, matinding kahiyan yung naranasan ni Pedro. Di ba yung denial is a shame and disqualification being a leader? Nakuha? Ngayon, si Jesus, ibinabalik siya ni Jesus. Kaya 3 beses siyang tinanong para yung bigat ni Pedro na 3 beses niyang itinatuwa si Jesus ma-restore. Si Jesus very intentional. Kaya yung mga kwento sa Bible, hindi yan basta lang nangyari. Nakukuha? Are we getting the point now? Kaya po, para burahin yung bigat na at kahihiyan at palitan ng bagong paninindigan, ni-restore ni Jesus si Pedro. Pinanumbalik. Tingin ng tao, disqualify ka na. Hindi. Para tingin ko, ikaw pa rin yung Pedro na pinagkakatiwala. Kailangan lang ikaw mismo. Naintindihan natin. So sa bawat sinasabi niya, iniibig mo ba ako? Para sinasabi ni Jesus, Pedro, gusto kong marinig mula sa'yo, hindi ang tapang mo. Kasi dati ang tapang niya eh. Dahil lang sa lamangan, nakikita niya mga himala ni Jesus. Pero ngayon, gusto kong marinig ang puso mo. Hello? Kaya pansinin natin, hindi po tinanong ni Jesus, bakit mo ko tinanong? Teka, Pedro, bago ko makita sa langit, magkaintindihan muna tayo. Hindi gano'n. Bakit mo ko tinanong? Alam mo bang ganito ang akong nasaktan nung ginawa mo? Sigurado ko pa mapagkakatiwala ko. Hindi gano'n ang tanong ni Jesus. Hindi gano'n na sinabi niya. Ang tanong ay hindi tungkol sa performance, kundi sa affection. Hindi tungkol sa kakayanan, kundi sa relasyon. Hindi yung kakayanan mo ang magka-qualify sa'yo para gamitin ka ng Diyos. Hindi na kailangan ng galing mo. Ang kailangan niya, yung puso mo para sa Kanya. Are we getting the point? Dahil alam ni Jesus, kung tama ang pag-ibig, susunod ang pagsunod. Kung mahal mo ang Panginoon, tama ang pagsunod mo sa Kanya. Kapag mahal mo ang Diyos, kahit anong paglilingkod dito, magagawa mo ng buong kaya. Kasi mahal mo ang Diyos. Kahit mabigat, kahit mahirap, kahit sa tingin mo di mo kaya, tatayuan mo dahil mahal mo ang Panginoon. Pero kapatid guys, para pong employer na may empleyado na nagkamali ng malaki, hindi mo na ito tinatanong, anong resume? Pati nga na resume mo, o talagang, hindi mo na niya binubuk, ano ang record ng mga pangkat ito? Ang unang tanong, nandito ka ba ang puso? Dahil kung nandun pa ang puso, may pag-asa pa sa trabaho. Kapag narito ang puso mo sa Panginoon, ay talaga, ay, maasahan niya. Kaya yun yung ibig ko sabihin. Wala pa yung puso. Baka na ko nakapagtog kapag kanila. Are we getting the point, guys? Nasusundan na po ba ako? Okay na po ba tayo doon? Now, last point. Restored people are sent people.
No? Sabi na sa John 21 verse 17, pangatlong ulit na tanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro. Sapagkat 3 beses niyang tinanong na mahal mo ba ako, ay tumagot siya, Panginoon, alam mo po na inyo lahat na bagay, alam ninyo, mahal ko kayo. Sinabi sa kanya Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Tanda natin, parehong Pedro noon na natakot, bumagsak, umiyak sa hiya, siya rin yung gagamitin ng Diyos para mag-alaga ng iba. Mga kapatid, gaano man ang nakaraan natin, ano man ang kahinaan meron tayo, ano man ang nagawa natin kapalpakan sa nakaraan, ikaw pa rin ang gagamitin ng Diyos. So, kwento mo pa, hindi niya aalisin yun. Hindi niya pupurahin yun. Kundi papalitan niya lang ng meaning. No. Kaya ako, alam niyo dati nung ako na-France, hindi ako, ano ba yun? Ayoko kong pinagkakalat yun. Alam niyo ngayon, kung naiintindihan ko, I'm so proud na pinaranas sa akin ng Diyos. Alam niyo bakit? Kasi walang tao na matino na ipapanalangin sa Diyos, sasabihin niya, Lord, haluin mo nga ako, disiplinahin mo nga ako, ibagsak mo nga ako, para na maranasan ko kayo. Wala! But the Lord allows me. He allowed me to experience that so that I can understand the greatness of His grace. Amen. Para masabi ko sa inyong lahat, masabi ko kahit kanino, na totoo at wagas ang kabutihan ng Diyos. Amen. Kahit ako mismo, naranasan ko ang pagpapatawad, ang pagpapanumbalik. Kaya ito po, alam mo po ba itong ministro ko? Ito po isang testimony ko na ang Diyos sapat ang biyaya. Amen. Ito totoo lang, di na ako qualified for pastor. God restores me back because of His grace. Kaya ibig sabihin ko, church, hindi hadlang ang failure sa misyon. Madalas, itong magiging daan. Kasi siya rin, yun din pong failure mo na yun, na naggagamitin ng Diyos para mag-alaga ng iba. Kasi maiintindihan mo ang kalagayan ng iba. Nakakaunawa ka kung nasaan sila. Mas maiintindihan mo, alam yun, naiintindihan niyo ako, makakapag-alaga ka ng tuto, kasi alam mo sa sarili mo kung anong ibig sabihin ng biyaya. Kaya yung pagkaunawa yun, ma-extend mo sa iba. Same grace that you will extend to others. Amen? Amen? Sa totoo lang, hindi mo paramihan ng alam sa Bible. Hindi rin paramihan ng verses. Palaliman ng karanasan sa Diyos. Ang dami mo nga alam, pero hindi mo man nararanasan. Amen? Kaya magiging effective ka para sa iba na makapag-alaga ka. Kasi ikaw mismo, experience mo. And that makes you qualified. Alam niyo po, dito natapos ang kwento ni Pedro. Tumagos pa siya hanggang gawa. Okay? Sa gawa, sa aklat ang gawa, dumating po yung Pentecost, yung pinangako ng Diyos na pagbaba ng Santong Espiritu. Nakita po yung bunga ng panumbalik ni Pedro doon. Kasi si Pedro, pagkatapos po nila mapuspos ng Santong Espiritu, siya ang unang tumayo at nangaral. Dating duwag, takot, bumagsak sa pagkakasala sa Diyos, siya yung unang tumayo at nangaral. At ano nyo? 3,000 ang nadagdag sa kanila ng araw niyon. Amen. Hindi sa apoy ng kaaway, kundi sa apoy ng Espiritu Santo. Hindi na nagtago si Pedro, kundi
hayagang nagpatotoo. Kapag ikaw talaga ay ginustore niya, alam niyo, pagka naranasan mo talaga yung biyaya ng Diyos, hindi ka talaga mapipipilan, hindi kayang pigilan ng bibig mo, hindi mo kayang pigilan ng sarili mo para hindi i-share, ipakalat, iparamdam sa iba kung gaano kabuti ang Diyos. Amen. Kaya napakahalaga, ikaw mismo, sa sarili mo, naranasan mo yung pagpapatawad, yung pag-ibig, yung kalinga ng Diyos na to. At ano po ang resulta? Libo-libo na ligtas. Ang dating denial king, naging napalitan ng declaration king. Ang dating takot, napalitan ng tapang. Ang tenure niya, hindi naging kahihiyan na. Dapat, di ba kahihiyan? Hindi na naging kahihiyan. Naging patuto ng biyaya ng Diyos. Yes. Yung nakakahiyang kwento, naging inspirasyon na kwento. Kasi nakita kung gaano kabuti ang Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, huwag mo tingnan ang sarili mo na walang kwenta ang kwento mo. Sa Diyos, may malaking kwenta ang buhay mo. Kung iaalay mo sa Kanya. Amen. Kaya ang failure, tandaan natin, hindi po yan isang ganapan lang. Hindi rin po yan ang pagkakakilanlan natin. It's not your identity. May nangyari, pero hindi yan ang pangalan mo. Grace doesn't erase your past. Hindi niya buburahin yung nakaraan mo. Tutubusin niya yan para gamitin sa mas magandang dahilan. Hindi binubura ng Diyos ang kwento mo. Binabago niya ang kahulugan ng kwento mo. God doesn't recycle people. He restores them. Hindi po tayo recycled. Alam niyo, yes, no? Yung recycle kasi, yan din yung basura na, gagamitin mo lang, di ba? Binabalik tayo sa original. Bago. Hindi second hand. Kapag inayos ka ng Diyos, buo pang ibinabalik. Kapatid, tandaan natin yan ha. Hindi ka patapos sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka patapos. Hindi ka pa tapos. Sabi mo sa likod, hindi ka patapos. Sabihin natin sa harap natin, hindi ka na-disqualified. Hindi ka iniwan. Hindi tayo iniwan. Tandaan natin, kung ikaw po ay katulad ko na bumagsak sa anumang kasalanan, sa pagkakamali, may grace pa rin ang Diyos. May calling ka pa rin. May purpose pa rin. Amen. Kung akala mo wala ka ng silbi, mali ang boses ang pinakikinggan mo. You are on the wrong chamber. Okay? Chamber? Ibig sabihin chamber yung pinagkukunan ng tinig. Kala ko chamber. Nagigets natin, yun po yung chamber. Mali yung maling tinig ang pinapakinggan mo. Hindi iyon ang tinig ng Diyos. Because your God is extraordinary and your failure isn't final. Yeah. Mga kapatid, pwede po ba tayo lahat tumayo? Isipin po natin ito. Kaya ako gumawa sa chamber niya para lagi Hantayin natin sa Lord! Sumupin mo ang buhay ko'y maging panal mong tahanan. Lulugan ng iyong wagas na pagsintahan. Nalugan ng walang hanggang mga papuring kasalanan. Ikaw, Diyos, ngayon ay
Lord. Lord, salamat Panginoon dahil bagamat kami ay pumalpak. Palpak ang aming nakaraan, pangit ang aming pinagdaanan, marumi ang aming buhay. Salamat dahil may biyaya na pwedeng magbago ng aming buhay. Luumin mo, Panginoon, na ang buhay namin maging daluyan ng pagpapala at pag-ibig mo sa iba. Amen. Ka namin, pinasasalamatan. We praise you, Jesus. We glorify your name, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, come on. We praise you, Lord. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. We glorify you, Jesus. We thank you, Father. We thank you, God. Hallelujah. Lord, salamat sa iyong mensahe. Salamat sa iyong paalala ngayong umaga. Salamat sa pagtiyak. Bagamat kami po ay marumi. Bagamat kami wala nang silbi halos na maiisip namin, tinigyan niyo po ng halaga dahil sa biyaya. We praise you, Jesus, in Jesus' name. Amen. Ngayon pa, dadako po tayo sa ating pong communion. Malilikunan po tayo ng ating mga actors. Ito pong ating communion, ito po ay pag-alala sa ginawa ng Panginoon. Kasi wala pong picture si Jesus. Walang nakakuha ng litrato. Pero dito po, inutos ng Panginoon na alalahanin natin siya. This is His remembrance. Okay? Sa ganitong paraan, ito po mga simbolo na to ay pagpapaalala ng ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya po tayo ngayon, bibigyan ko po kayo pagkakataon na magnilay. Ito po yung mga banal na gawain. Sa atin pong lumapit tayo sa Panginoon, kung meron po tayo mga nais natin hihingi ng kapatawaran sa Diyos, pagpalinis po tayo at maging dapatin tayo ng Panginoon sa pagtanggap ng mga simbolo ito. Ito na pa ako siya. Pwede naman. Ito, sige, okay. Ito. Ngayon po nung gabi na yun, dumampot ang Panginoon ng tinapay at sinabi, ito ang katawan ng aking, ito ang simbolo ng aking katawan. Sa tuwing kakanin ninyo at tinapay na ito, ay inaalala ninyo ang aking kamay. Gayun din naman pagkatapos ng saro at dinampot ang pagkatapos ng hapunan, dinampot ang saro at sinabi, itong saro na to, ang saro ng bagong tipan. Sa tuwing kakanin ninyo ang tinapay at iinom sa saro na ito, ay inaalala ninyo ang aking kamatayan at ulitin. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Sabay-sabay po tayo pinom. Salamatan po natin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po. Thank you, Lord. Sa biyaya na to, salamat po sa mga simbolo na to. Salamat po dahil ginawa mo ang lahat para kami magkaroon ng katubusan. Salamat sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa bawat sugat, sa bawat dugo, nagkaroon kami ng kalayaan. At ikaw ay muli na buhay at ikaw ay babalik at kami makasama mo habang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Makaupo na po tayo. Para po sa mga announcement, sa Wednesday po, patuloy po tayo na nag-aaral ng ating pong 5 methods of Bible study. Yung ating SOAP method ay dito po natin tinuturuan kung paano mag-aral. Kaya po yung mga umatit, yung mga absent, pwede po mag-make up sa Wednesday. At so, sino pa kung gustong matuto ka, welcome po sa Wednesday. 5:30 po ng hapon. Maganda po kasi sa Wednesday, medyo mabubuo na yung picture, kaya do not be absent. Okay? So yung mga assignment ninyo, dalhin nyo po sa Wednesday. I-compare natin para lalo tayong matuto. Okay po? So yung basta may assignment pala, paano kami hapon? Wala pong problema. Kasi meron naman pong gawa na. Okay? Para sa inyo. Okay? Naintindihan? Okay.